Greetings smartwatch fans! Meron tayo dito isa sa mga latest na Watch Ultra clone sa market and isa rin sa mga affordable na Watch Ultra clone na merong extra straps. Ito ang T20 Ultra 2 smartwatch. Kung napapansin nyo dito, meron itong 4 bands na kasama. So T20 Ultra 2 na merong space aluminum case at gumagamit ng HiWatch Pro support app na available para sa Android at iPhone or iOS platform. So titingnan natin to, check natin, although na check na natin to previously, na charge na natin yung wearable, pero para sa inyo, titingnan o check natin isa-isa, kasama na din yung strap at yung user manual. So kung may mga katanungan kayo about sa T20 Ultra 2, comment lamang sa baba. Kung may mga request kayo na gusto nyong i-feature natin dito sa Smartwatch Pinoy TV, drop lang ng comment. So check natin. Titingnan natin bawat isa, kasama na yung strap at yung menus and features ng T20 Ultra 2. Okay, so start tayo. Tingnan natin ang laman ng T20 Ultra 2 smartwatch. So, meron tayong 4 na flexible silicone strap. So, ito yung contents ng box. Meron tayong user manual, available sa English at Chinese. Merong 4 na strap. Lahat to silicone strap. Ito parang woven type. Okay? Pero, medyo manipis nga lang. Sporty strap. Ito, meron tayong white. Kung gusto yung trip nyo yung parang white color, kaya lang medyo hindi maganda yung yung quality. Yung magandang strap lang dito, ito, dalawa. Yung black na strap at yung ito, yung popular na style, ocean strap na may steel buckle. So, para sa akin, itong dalawa lang yung mas okay gamitin. And, yung smartwatch natin, ganun pa rin, USB Type-A at wireless charging. At ito yung smartwatch natin. So far, okay lang. Simple. So, T20 Ultra 2. Kung titingnan nyo dito sa about section natin, isa itong T10 na smartwatch. Yun. T10 Ultra 2 smartwatch. So, rebranded lang na T10. Yung T20 Ultra 2. So, parang upgraded. May konting pinagkaiba siguro to. Hindi natin alam. Wala tayong T10. Yung naunang T10 na version. So, ito, ni-rebrand nila ng T20 Ultra 2 smartwatch. Pero, pareho lang. Usually, ganun naman talaga kadalasan sa mga Watch Ultra clone na ito. Pare-pareho lang. Nagkakaiba minsan sa support app, pero yung operating system at yung offered na features ay pareho lang. So, susubukan natin i-attach yung strap before explore natin yung contents ng wearable na ito. So, ito yung gagamitin natin. Okay, so kung nakita nyo dito, meron tayong watch strap lock at merong real screw. So, fully mag-attach to ng maayos. Hindi yung natatanggal. So, try natin ilagay. Medyo masikip nga lang, ano. Push natin yan. Ayun. Force fitting yung dating. Then, dito sa kabila, ilagay rin natin. So, hindi siya ganun ka-smooth, pag nilagay. So, parang wala ring, use yung watch strap lock dito. Hindi rin dumidikit. O, hindi rin naglalak. Okay, anyway, na-attach na natin. So, ito yung design ng smartwatch natin. Gray. So, aluminum gray dito. Yung dating. So, glossy gray color. Ganun pa rin. Meron tayong crown button na mayroong rotary function. Return button dito sa gilid. At ito,
Tingnan natin. For sports function. Usually, ito naman talaga para sa sports. Dedicated button para sa sports. So, sa UI, nakita nyo dito, merong Smart Island support. Pwede nyo gamitin yung crown button para mag-scroll ng watch faces. Pwede rin to sa menu. Sa taas, meron tayong notification. Sa baba, quick access tayo dito sa iba't ibang main settings or functions. Sa kabila, meron tayong split screen. At dito naman, ganun pa rin, watch faces. So, sa pag-change ng watch face, pwede nyo gamitin yung crown button o pwede kayong mag-swipe na lang. Yun. Okay, so ito, again, bago natin tingnan yung menus, ito yung design ng smartwatch. Okay, so ano sa tingin nyo? Okay ba to? O much better pa rin yung mga naunang version. Okay, so check natin yung menus. Press lang yung power button. So naka-list style tayo. Dialer phone book. So meron siyang Bluetooth call support. May heart rate din. May blood oxygen monitoring, ECG. May sports function. Tingnan natin yung sports. Okay, basic pa rin. Ganito din yung mga menu set features na gumagamit ng Fit Pro or HRY Fine application. So, parang pareho lang. Camera, blood pressure. Yung unang version ng Ultra, ganito rin yung pagkaka-layout. Even yung icon pareho din. Music control, may reset, weather, sleep monitoring, menu style. So, meron tayong 6 na style. Message notifications, stopwatch, QR code, may support sa Twitter, Facebook, WhatsApp application, yung game, ano yung game natin? Fighter, Pilot. Calendar, calculator at breathing guide. Sa settings, meron tayong settings para mag-change ng watch face. Parang redundant na nga rin yung dating. Kasi pwede na mo namang gamitin to. Pwede ka rin mag-swipe. May Siri support. Ito yung Dynamic Island. So, wala na. Wala na kayong nakikitang Dynamic Island. Or Smart Island na tinatawag. So, kung gusto nyong i-activate, punta lang kayo doon. Tingnan nga natin na yun. So, kung gusto nyo makita yung notification, yun, tap nyo lang. So, balik ulit tayo sa settings. Meron ba dito sa taas, sa baba? Wala. So, kailangan natin talagang bumalik doon sa main menu. Settings. About section. Set language, may Tagalog ba? Filipino? Wala rin. Set time. Set date. Backlight time, meron din. 30 seconds, nakalagay dito. Bed lamp, side mode, meron din. Side key settings, so pwede natin palitan yung sports. So, change natin sa... For example, palitan natin ng heart rate. Yun. Split screen. Backlight, brightness. Meron din. So, pinalitan natin yung side key settings. Ito yun. So, pag press, naka-heart rate na. Heart rate na rin yung lalabas. Heart rate monitoring. So, marami rin din siyang option dito. Okay. Kung meron kayong mga previews na Watch Ultra clone, wala rin pinagkaiba to. Lalo na yung sa mga smartwatch o Watch Ultra clone na gumagamit ng HRY Fine application at Fit Pro. Pareho lang. So, kung gusto nyo mag-upgrade, hindi advisable na ito yung gamitin. And, nagkakaproblema rin sa iWatch Pro. Yung in-install namin, palaging na-disconnect. Yun yung problema dito. Pero mura lang naman siya. Kaya lang, huwag nyo asahan na magiging stable yung connection nito sa smartphone nyo. But in terms of design and features,
So, meron siya. Yung mga nakita nyo sa Watch Ultra Clone, meron siya dito. Ganun pa rin naman, pareho lang. So, ito yung iba't ibang menus. Style 4. Ayan. Style 5. Rotary menu. Style 6. Ayan. Mas okay to. Okay. So, that's it para sa ating review ng T20 Ultra 2 smartwatch. So, sa mga nagbabalak bumili nito, hanap kayo ng ibang model. Para sa akin lang medyo hindi ko masyadong gusto yung dating ng T20 Ultra 2. Lalo na yung sa support app. Napakahirap i-connect. Na-connect natin, kasi madali lang nung una, kaya lang, yung pinakasakit niya, parating na di-disconnect. Connect, di-disconnect ulit. So, hindi stable yung connection ng support app sa kanyang smartwatch. Mas okay pa nga yung HR Wi-Fi na application. Okay, so ito yung T20 Ultra 2. Upgraded or rebranded siya na T10 Ultra 2 smartwatch. So, papakita natin ulit. Baka sabihin yung kung ano nung pinagsasabi ko, hindi naman totoo. So, tingnan natin yung about section. Yan, T10 Ultra 2. Pero nakalagay dito, T20 Ultra 2. Similar sa ibang wearable na Watch Ultra Clone. May konting upgrade, update. Then, rebranded na as T20 Ultra 2. Kung may mga katanungan kayo, may mga request, drop lang ng comment sa baba. Bye!